Parnedo. Okay, thank you, RJ. Magandang umaga po sa ating lahat. Ay, ang hina nagsahur. Good morning po. Teka. Okay, sige po. Bagaman ito ay ibinabana namin sa barangay, ngayong Women's Summit at 8-day campaign to Envow, no? Muli, isa rin balikan natin, mag-refresher course tayo sa RA 9262 dahil ito po ang aming tungtungang batas upang sa ganoon ay maitaguyod natin ang ligtas, no, na espasyo para sa lahat, no? Ligtas ang mga kababaihan at kanilang mga anak sa anumang uri ng pang-aabuso, no? So, hindi lang yung RA 9262 ang aking i-discuss, but briefly, I will also discuss what are the overview of the Envow framework, no? I-link po natin ito dahil, alam na natin ang batas. Ano ngayon ang gagawin natin? Interesado po bang makinig? Okay, taas nga ang kamay. Interesado makinig? Yes, no? So, para interactive tayo dahil ito ay espasyo natin ngayong araw, no? Mga kababaihan. So, sige. Courtesy po kay Attorney Grace, ang aming kasama sa tanggapan dahil sa kanya talaga itong PowerPoint na to. At i-present niya to sa nung kami na-imbita ng kooperatiba. So, ang sinasabi naman dito, hindi tayo dapat tumigil, no? Sa pagpapagiting ng kampanya para labanan ang karasan laban sa kababaihan. Dahil sinasabi sa datos na isa sa 3 kababaihan worldwide, no, ay nakakaranas ng pang-aabuso. At tingnan natin ang edad, 15 taon pataas. No? Alarming yan, no? Lalo na kung ang mga kababaihan sa ganitong edad, 15 years old or below 20, ay nakakaranas na ng karasan. Ang hirap bumalik sa mainstream, no? Mainstream of living na kung saan ay namumuhay ka ng matiwasay, hindi lamang physical, kundi psychological. So, sa akin naman, ang sinasabi ng datos, 80% of every married woman aged 15 to 49 have experienced physical, sexual, or emotional violence from a partner. No? So, 4.8 million, malaki yun. No? Sabi nga, hanggat may nakikita tayong datos, no, na may aabuso pa rin, hindi tayo dapat tumigil. At hindi lamang ang mga nasa pamalaan ang dapat na maging aktibo sa paglaban sa karasan. Sino ang dapat kumilos? Kasama ba tayo? Yes, lahat tayo. No? Sige. So, ito yung RA 9262. Ano ang definition nito? So, ito raw ay tumutukoy sa akto or any series of act committed by an intimate partner. So, sino yung partner? Pwede sila yung husband, living partner, boyfriend, or fiancé. Who the woman have sexual or dating relationship. So, basta may sexual and dating relationship, swak sa definition ito, no? Ng RA 9262, kung siya ay nakakaranas ng pang-aabuso. So, ito ay lumalapat hindi lamang dun sa asawa, babae, or sa girlfriend na babae, no? Kung siya ay may mga anak, ang RA 9262 ay lumalapat din. Pinoproteksyonan din ito ang kanilang mga anak, no? So, makikita natin dito. Okay. At hindi kinakailangan kasama niya sa bahay nung nangyari ang pang-aabuso. So, kahit, no, wala sa paghiwalay na sila, naghiwalay ng tirahan, no, ay pwede may reklamo pa rin ng RA 9262. Paano kung gamit ang online platform? Cover pa kaya ng batas? Cover pa kaya? Yes or no? Yes. Yes. No? So, kaya napakahalaga na maunawaan natin ito. So, hindi lamang kailangan physical na nagsasama. Kahit magkahiwalay, pero may elemento pa rin ng pang-aabuso, swak na swak pa rin ito sa RA 9262. So, there are 4 categories, no? Major categories ng
violence against women. No, yung pinaka-obvious, no, ay ang physical violence. No? So, rape definition refers to acts that include bodily or physical harm. So, anumang pang-aabuso na nakakasakit ng physical, no, na may manifestation ng latay, black luho yung pasa, no, binugbog, sinakal, ano pa, sinipa, ginudgod sa sahig, no, na may physical na palatandaan. Ito ay swak sa under physical violence. At ito naman, ito ay hindi nakikita dahil walang latay. No? Psychological violence. Sabi nila, ito daw yung sa mga pang-aabuso, napakahirap patunayan. Kasi hindi mo nga makikita eh. Pero may behavioral manifestation, no? Pag ang babae ay naabuso. At pwede itong maglinger for so long kung hindi ito mabibigyan ng intervention. Ang tanong, alin ang mas mabigat? Physical or psychological? Ano sa inyo? Parehas. Diba? May interconnectedness ang physical violence with psychological violence. Kaya pareho siyang mabigat. No? So sabi dito, what are the act or omissions causing or likely to cause mental or emotional suffering of the victim, such as but not limited. So ang klaro sa RA 262, hindi lamang dito nagtatapos, no, ang description ng psychological violence. So, pwedeng intimidation, harassment, stalking, damage to property, public ridicule or humiliation, repeated verbal abuse, and mental and psychological infidelity. So kaya nga tayo, no, pag sinabing, halimbawa yung joke, okay lang naman na may ibang karelasyon. Wala namang mawawala. Sino nagsasabi nun? Yung lalaki, di ba? So, yun yung gender norm or gender script na dapat natin binabalik. Kasi walang mawawala marahil sa lalaki, pero may damaging psychological effect siya sa babae. Diba? Kaya hindi okay yun. And tayo mga kababaihan, hindi tayo nagbibigay ng consent. Tandaan, never ever give our consent if our man, if our husband or boy would say, papayagan mo ba ako magkaroon ng iba? Even sa joke. Diba? Kasi pag pinayagan natin, ibabalik pa sa atin ang sisi. Ipinayagan mo kasi ako. Itandaan, ito ay kumbaga na-embedded, no, sa kanilang schema. Kaya mahalaga na baliin natin ito. Diba? So, yun. Akala ng iba okay lang, but it's not okay. Dahil nag-iiwan siya ng lamat, no, sa psychological at emotional ng isang babae. So, kasama rin ito, no, to witness the physical, sexual, or psychological abuse of the member of the family to which the victim belongs, to witness pornography in any form, to witness abusive injury to pets. Halimbawa, may fur baby kayo. Hindi ka nga niya sinasaktan. Pero yun namang fur baby nyo, anong ginawa niya? Inihagis niya sa bubong ng bahay. Diba? Example lang yun. Nangyayari? May nangyayari. May mag-ayos kang gamit na iniingat-ingatan mo, tinitreasure mo pa. Diba? Tapos bigla niyang tinapon. Diba? Mahalaga sa iyo yun. Na nagbigay sa iyo ng emotional distress. And to unlawful or unwanted deprivation of the right to custody and or visitation of common children. Halimbawa, nagkahiwalay kayo. Diba? Tapos pinagbabawalan ng babae na huwag dalawin. Pinagbabawalan siya daw siyang dalawin, panalawin sa mga anak. Ito ay isang uri ng psychological violence. So, kaya ako niyo magbigay ako ng mixing example. No? May isang case dito sa atin sa Pasig. Hindi ko na sabihin kung anong barangay. Pero yung case ay inilapit year 2021. Anong taon na po ngayon? 2025. Ilang taon na ang nakalipas? Hanggang 4 years. So yung unang dulog ng babae, no?
2021. Hindi sa kanya nasabi, no? Hindi sa kanya napainuwanan ng maiging-maigi itong batas na ito. Kasi 2021, batas na ito. Tama? Yes, tama. No? Hindi sa kanya nasabi na pwede pala siyang mag-avail ng barangay protection order. Upang sa ganon, hindi lamang ang physical na pag-aabuso ang matigil, kundi kasama na ang psychological. So imagine 4 years nagsasuffer pa rin siya. Hindi physical, no? Hindi rin economic kasi siya ay okay lang na wala siyang support. Yung anak niya ay sinusuportuhan dahil nasa custody ng lalaki. Dahil siya hindi pa niya kaya nakunin ang custody dahil siya ay orphan. So tinatayo niya ang sarili niya. Nag-aaral siya, nagpapapatuloy niya ang pag-aaral niya sa isang universidad. Pero nahihirapan siya mag-focus. Anong platform ang ginagamit? Social media. No? Na nagpapadala sa kanya ng mga demeaning, no? Mga nakakainsultong pananalita. So, kung i-visualize natin, nakakaya na ba yung babae sa pang-aabuso? Yes or no? No. No. So, yung panikala, no, ng pang-aabuso ay nasa kanya pa rin na naaapektuhan siya dahil binibigyan pa rin siya ng masasakit na salita na pinapadaan sa social media, sa messenger, sa text, di ba? Gamit ang kanyang cellphone. Halimbawa, nag-post siya sa mga kaklas, i-stalk siya, and then mag-comment. So, kung ikaw ang nag-aaral sa isang mataas na, academically, paano na, or kolehiyo, makakapag-focus ka kaya? Mai-empower ka kaya? No. So, yun ang dahilan kung bakit kami ay nailing na inuulit-ulit namin na aralin natin talaga itong batas na to. Kasi maaaring physical, nakawala na siya, but psychological, naaabuso pa rin. At ito ay nakakasagaban sa kanyang paglago o pagulan. Okay? So, yun. At buti na lang, no? Kasi meron ding watch, kumbaga may NGO, no? Na nag-monitor sa implementation ito. Pero, yun nga, sabi nga, hindi ko kayo nireklamo. Sa ngayon, tandaan, yung mga NGOs na nag-support sa passing ng RA 9262, sila rin ang nagsisilbi na nag-monitor kung paano po ba ito i-implement. Kaya sa mga magigiting natin kasamaan sa mga barangay, talagang aralin natin ito, dibihin natin kung ang approach natin sa pagpapatupad nito ay talagang naaayon sa batas.